Magandang gabi, mga kababayan. Pero ngayong gabi, walang magandang balita. Sa loob ng madilim na bodega na amoy kalawang at dugo, lumapat ang malamig na talim sa lig ni Enteng habang nanginginig ang kamay niya sa hawak na kusilyo. At sa harap niya, nakaluhod ang mga kaibigan niyang nakapiring. Habang si Rigor ay nakangiti na parang demonyong nag-aalok ng kaligtasan kapalit ng kaluluwa. Patayin mo sila, o panoorin mong mamatay ang nanay mo. Isang iglap lang ang pagitan ng pag-asa at imbiyerno. Sa labas, may nairinig na sigawan at tambol ng pista. Parang may selebrasyon, pero dito sa loob, may mamamatay. Huminga ng malalim si Enteng, nanginginig, at bumulong. Kapag pinatay ko sila, ililigtas mo si Mama. As si Rigor, malamig ang boses. Hindi mo ako kilala, Enteng. Tinutupad ko ang salita ko. Bumagsak ang kusilyo sa sahig. Pero hindi dahil umatras si Enteng, kundi dahil may sumipa mula sa dilim. Isang anino ang sumulpot, at sa isang iglap, may pumutok na baril. Sigawan, dugo, at sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang sumambulat, Tanggol. Habang nagkakagulo ang mga tauhan ni Rigor, biglang nagkaroon ng putukan sa magkabilang gilid ng bodega. May sumigaw, kailangan siguraduhin nating patay na si Tanggol ngayong gabi. At doon nagbago ang lahat, dahil ang planong ipapatay si Tanggol ay hindi lang kay Rigor galing. May mas mataas pa. Habang nakikipagbuno si Enteng sa konsensya niya, nakita niyang dinadala palabas ang isang babae na nakagapos ang kamay, ang nanay niya. Pero hindi umiyak ang ina niya. Hindi siya nagsusumamo. Sa halip, diretso ang tingin nito kay Enteng, matigas, parang may gustong ipahiwatig. At sa likod niya, may lalaking nakahood na marahang tumango kay Rigor. Sino siya? Bakit parang siya ang nagbibigay ng utos? Pumutok muli ang baril. Sumigaw si Tanggol, habang hinahawakan ang balikat na tinamaan. Teng, bantayan mo si Tanggol, sigaw ng isang kakampi, bago siya masaksak sa tagiliran. Bumagsak ang katawan nito sa tabi ni Enteng, at bago tuluyang mawalan ng hininga, bumulong, patawarin mo ako, hindi ko kayang makita kang pumapatay para sa kanila. Saglit na tumigil ang mundo, ngunit hindi pwedeng huminto. Mula sa taas ng bodega, may sumabog na ilaw, may nagbukas ng gate, pumasok ang mga armadong lalaki na hindi tauhan ni Rigor. May sariling uniform, sariling simbolo. At sa gitna nila, isang babae ang bumaba sa sasakyan. Nakaitim, malamig ang mga mata. Nanay ni Rigor. Siya ang totoong gumagalaw sa likod ng lahat. Tapusin na to, sabi niya. At biglang nag-iba ang tono ni Rigor. Hindi na siya ang dominante. Para siyang batang napagalitan. Doon napagtanto ni Enteng, ginagamit lang silang lahat. Pero bago pa siya makakilos, may naglagay ng baril sa ulo niya. Si Tanggol mismo. Duguan. Nanginginig. Pasensya ka na, Teng, bulong niya. Kailangan kitang ibigay para matapos na to. Parang binuhusan ng yelo ang katawan ni Enteng. Ang taong tinuturing niyang kapatid, handa siyang ipagpalit. Ngunit sa mga mata ni Tanggol, may kakaiba. Tako, o babala, biglang bumaling ang tingin ni Tanggol sa likod ni Enteng. At sa loob ng isang segundo, kumurap siya, parang may senyales. At bago pa maunawaan ni Enteng, siniko siya ni Tanggol at pumutok ang baril sa ibang direksyon. Chaos ulit. Ang bala ay tumama sa isa sa mga tauhan ng babaeng nakaitim. Isang lihim ang nabunyag, may sariling plano si Tanggol. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamabigat. Sa gitna ng putukan, hinila ng mga tauhan ang ina ni Enteng palabas. Sumigaw si Enteng, pinigilan siya ni Tanggol. May mas malala pa, bulong nito, at itinuro niya ang gilid ng bodega kung saan may kamera. Live feed. Ipinapalabas sa malaking screen sa labas ng Quiapo, sa gitna ng pista. Ang buong eksena, ang pagmamakaawa ni Enteng, ang utos ni Rigor, ang pagbanggit sa pagpatay kay Tanggol, lahat nakalip. Sinisiya sila hindi lang pisikal, kundi sa mata ng publiko. Biglang nagring ang telepono ni Rigor. Speaker, isang boses ang narinig. Amelia, nakakakilabot. Si Ramon, akala ng lahat, matagal na siyang patay. Magaling, Rigor, pero hindi ikaw ang magtatapos ng lalong to. Umahimik ang lahat. Si Rigor, nanginginig ang kamay. Ikaw, impossible. At doon nalaman ng lahat ang twist na babago sa lahat. Ang nag-utos kay Rigor na ipapatay si Tanggol ay si Ramon mismo. At ang babaeng nakaitim, hindi niya ina, isa lang siyang front. Si Ramon ang totoong utak, nagtatago sa likod ng trahedya para pabagsakin ang buong Quiapo at ipakita na walang tunay na bayani. Pero bakit buhay pa siya? At nasaan siya? Biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, may narinig na yabag. Mabagal. Sigurado. At isang putok ang umalingaw-ngaw. Nang bumalik ang emergency lights, nakahandusay si Rigor, may tama sa dibdib. Buhay pa, pero hindi makapagsalita. At sa tabi niya, isang papel na may nakasulat, 13 gabi na lang. Ang countdown. Ano ang mangyayari sa loob ng 13 gabi? Sino ang mamamatay? Sino ang pagtataksilan? Hinawakan ni Tanggol ang papel, at sa likod nito,
may larawan ng ina ni Enteng, hawak ng isang lalaking nakatalikod. Sa braso ng lalaki, may tattoo. Pareho ng tattoo ni Tanggol. Biglang nanlaki ang mata ni Enteng. Ano to? Nanginginig niyang tanong. Humingin si Tanggol sa sarili niyang braso. Pareho nga. Pero impossible. Hindi siya konektado kay Yamon. O hindi ba? Bago pa siya makapagsalita, may dumating na mga pulis. Totoong pulis. O baka hindi rin. Dahil ang leader nila, ngumiti kay Tanggol na parang magkakilala. Sumama ka na sa amin, sabi nito. Tapos na ang palabas. Ngunit bago siya madala, bumulong si Tanggol kay Enteng. Huwag kang maniniwala sa lahat ng nakita mo. Kahit sa akin. Hinayaan niyang pusasan siya ng walang laban. Naiwan si Enteng sa gitna ng bodega, duguan, nag-iisa. Habang sa labas, patuloy ang sigawan ng Viva, na parang walang nangyaring impyerno sa loob. Ngunit hindi pa tapos. Sa kabilang dulo ng Quiapo, sa isang lumang simbahan, nakaupo si Amon sa harap ng altar. Hawak ang rosaryo na may bahid ng dugo. Malapit na, bulong niya. Sa ika-13 gabi, may babagsak na hari. At sa tabi niya, nakatayo ang ina ni Enteng, malaya. Hindi nakagapos. Hindi umiya. Siya ang nag-abot ng rosaryo kay Yamon. Sigurado ka bang handa na ang anak ko? Tanong niya. Nanigas ang mundo. Dahil ibig sabihin, simula pa lang, bahagi na siya ng plano. Lahat ng pagmamakaawa, lahat ng luha, maaaring palabas. O baka mas malalim pa roon. Samantala, sa presinto, habang nakaupo si Tanggol sa selda, may lumapit na anino sa likod ng rehas. Akala mo ba hindi ko alam? Bulong ng boses. At sa liwanag, nakita ni Tanggol ang mukha, ang sarili niya. Isang lalaking kamukha niya, may parehong tattoo, may parehong galos. Kambal, doppelganger, o mas malalang sikreto. Simula pa lang to, sabi ng lalaki. At sa labas, tumunog ang kampana ng simbahan. 1, 2, 3, na parang binibilang ang nalalabing gabi bago sumabog ang laha. Ngayon, habang hawak ni Enteng ang kusilyong bumagsak kanina, at habang unti-unting nabubunyag na ang mga mukha sa likod ng maskara, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Kapag dumating ang ika-13 gabi, sino ang pipiliin niyang iligtas? At sino ang kailangan niyang patayin, lalo na kung ang totoong kaaway ay maaring ang mga taong pinakamamahal niya? Sa kabilang dulo ng Quiapo, hindi pa rin makagalaw si Enteng. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang kutsilyo. Pero mas nanginginig ang isip niya. Ang nanay niya, malaya. Hindi biktima. Kasama sa plano. Isang motor ang huminto sa harap niya. Walang plaka. Isang sobre ang inihagi sa paanan niya. Walang nagsalita. Pagbukas niya, may isang litrato, siya, bata pa. Kasama si Tanggol, at sa likod nila, si Ramon, nakangiti. May sulat sa likod. Hindi ka aksidente sa buhay niya. Bago pa niya maunawaan, may putok ng baril sa ere. Nagsitakbuhan ang tao sa paligid ng pista. May sumigaw na may sniper. Isang bala ang tumama sa poste sa tabi ni Enteng. May gustong patahimikin siya. Umakbo siya papasok sa eskinita. Pero may sumunod. Pagharap niya, hindi pulis. Tauhan ng babaeng nakaitim. Gusto ka makita ni Maam. Malamig ang sabi. Ngayon, samantala sa presinto, hindi mapakali si Tanggol. Lumapit ang hipe, ngumiti, at ibinaba ang folder sa mesa. Alam mo ba kung bakit hindi ka papatay? Tanong niya. Binuksan niya ang folder. Mga dokumento, birth records, 2 pangalan, isang petsa ng kapanganakan. Ereho, may kapatid ka, dagdag ng hipe. At siya ang mas matagal na nasa ilalim ni Ramon. Hindi kumibo si Tanggol, pero sa loob, may sumabog. Dahil may mga alaala siyang pilit binabaon. Mga gabing may boses sa kabilang kwarto. Mga lihim na pag-uusap ng ama niya noon. At isang batang laging tinatago tuwing may bisita. Nasaan siya? Mariing tanong ni Tanggol. Hindi sumagot ang hip. Sa halip, inilapit niya ang cellphone at pinatugtog ang isang audio. Boses ni Ramon. Ang tunay na sandata ay hindi bala, kundi dugo. Sa isang abandonadong gusali, dinala si Enteng sa harap ng babaeng nakaitim. Nakaupo ito sa madilim na silid. May kandila lang na nagbibigay liwanag sa matigas niyang mukha. Galit ka ba sa ina mo? Tanong niya nang hindi tumitingin. Hindi sumagot si Enteng. Dapat lang. Pero tandaan mo, kung wala siya, matagal ka ng patay. Isang pitik ng daliri. At may pumasok na lalaking duguan. Si Rigor. Buhay pa. Sugatan. Buhay. Hindi pa tapos ang papel mo. Bulong ng babae kay Rigor. Kailangan mo pa siyang wasakin. Napaatras si Enteng. Bakit? Sigaw niya. Ngumiti ang babae. Dahil sa ika-13 gabi, kailangan may isang anak na papatay sa ama. Tumigil ang mundo. Ama. Sino? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang lalaking kamukha ni Tanggol. Hindi anino. Toto. May dugo sa kamay. Umingin siya, kay Enteng na parang matagal na silang magkakilala. Hindi ka pa rin marunong pumili, sabi niya. Kaya ako ang kipili.
At sa isang iglap, hinablot niya si Rigor at tinutukan ng baril sa ulo. Sabihin mo sa kanya kung sino ang ama niya. Nanlaki ang mata ni Rigor. Hindi pwede, nanginginig ang boses. Pero bago pa siya makasagot, pumutok ang baril. Bumagsak si Rigor, patay sa wakas. Umalsik ang dugo sa kandila. Namatay ang isa. Pero nabuhay ang mas malaking lihim. Sa presinto, sabay na nagring ang mga cellphone. Alert! May video na kumakalat online. Live feed mula sa simbahan. Nandoon si Amon, hawak ang rosaryo, at sa harap niya, si Tanggol, nakaluhod. Pero impossible yon, dahil nasa selda si Tanggol. O hindi na, napatayo ang hip, binuksan ang selda. Walang laman. Sa simbahan, lumapis si Ramon sa nakaluhod na lalaki. Hinawakan ang baba nito at itinaas ang mukha. Hindi si Tanggol. Ang kambal. Handa ka na ba? Anong ni Ramon? Umango ang lalaki. Matagal na. Sa gusali, narinig ni Enteng ang balita mula sa cellphone ng tauhan. Napatitig siya sa lalaking kamukha ni Tanggol. Ikaw sino ka ba talaga? Ngumiti ito ng bahagya. Ako ang pagkakamaling itinama nila. At doon lumabas ang ina ni Enteng mula sa likod ng kurtina. Tama na, sabi niya. Panahon na para malaman mo ang totoo. Lumapis siya kay Enteng, hinawakan ang mukha ng anak. Si Ramon ang ama mo. Parang may sumabog sa tenga ni Enteng. Umalingaw-ngaw ang mga salita. Si Ramon, ang utak sa likod ng lahat. Ang lalaking gustong pabagsakin ang kuyapo. Ang ama niya, kasama ka ba niya? Nanginginig na tanong ni Enteng. Hindi agad sumagot ang ina niya. Isang segundo, dalawa, saka siya tumingin sa lalaking kamukha ni Tanggol. Hindi mo pa yun ba sasabihin? Tahimik ang lalaki, pero sa mamata niya, may galit. Sabihin mo na, ita, malamig niyang sagot. Tita, ibig sabihin, hindi mo kapatid si Tanggol. Bulong ng ina ni Enteng. Anak siya ni Amon sa ibang babae. Isa pang suntok ng katotohanan. Isang ama, magkaibang ina, magkapatid sa dugo, mag-aaway sa landas. Sa simbahan, itinaas ni Amon ang kamay na may hawak na baril at inilapit sa ulo ng kambal. Patunayan mo, sabi niya. Patayin mo ang tunay mong kapatid. Sa labas, nagsimulang tumunog ang kampana muli. 4, 5, 6. Sa gusali, biglang nawalan ng signal ang lahat ng cellphone. Nagdilim ang ilaw. May paparating. Isang konvoy ng sasakyan ang huminto sa labas. Mga armadong lalaki ang bumaba. Hindi tauhan ng babae. Hindi rin kay Amon. Isang bagong grupo. Lumapit ang leader nila, may pekla sa mukha, at ngumiti kay Enteng. Panahon na para pumili ka, Hijo, sabi niya. Sasama ka ba sa amin, o mamamatay kasama ng pamilya mong sinungaling? Sa simbahan, nanginginig ang kamay ng kambal, habang nakatutok ang baril, kay Tanggol na bagong dinala roon. Sugatan, pero buhay. Nagkatinginan ang magkapatid. Walang salita, pero may tanong sa pagitan nila, sino ang handang magsakripisyo? Sa gusali, hinawakan ng ina ni Enteng ang kamay niya. Anak, kung mahal mo ako, gawin mo ang dapat. At sa simbahan, bumagsak ang unang patak ng dugo, mula sa noo ni Tanggol matapos siyang suntukin ni Amon. 11 gabi na lang, at ngayong alam na ni Enteng kung sino ang ama niya, kung sino ang kapatid niya, at kung gaano kalalim ang kasinungalingan ng sarili niyang ina. Ang tanong ay ito. Kapag dumating ang susunod na putok ng baril, sino ang unang babagsak, at sino ang unang magtataksil? Sa loob ng simbahan, nakatutok ang baril ng kambal kay Tanggol. Nanginginig ang daliri sa gatilyo. Habang si Amon ay nakangiti na parang pari ng sariling relihiyon. Patunayan mo, malamig niyang utos. 1 segundo, 2, at bago pa pumutok ang baril, may sumabog sa likod ng altar. Usok, sigawan, at sa gitna ng kaguluhan, may bumulong sa tenga ni Tanggol. Tumakbo ka kung gusto mong mabuhay. Sa labas, sumiklab ang putukan. Ang bagong grupong dumating kay Enteng ay hindi basta-basta. May disiplina, may taktika, at ang leader nilang may peklat. Diretso ang tingin kay Enteng. Hindi ka namin kaaway, sabi niya. Ikaw ang susi. Bago pa makasagot si Enteng, may bala na tumama sa pader sa tabi niya. Ang ina niya ay hindi nakakot. Kinuha niya ang baril ng isa sa mga tauhan, at walang pag-aatubiling pinaputukan ang mga umatake. Isang lalaki ang bumagsak. Napatitig si Enteng. Gaano ka nakatagal ganito, ma? Hindi sumagot ang ina niya. Sa halip, ibinulsa niya ang isang maliit na device na kumikislap, detonator. Sa kisame ng gusali, may nakaabang na mga pampasabog. Kapag hindi natin kontrolado ang laro, sisirain natin ang mesa, bulong niya. Sa simbahan, hinila ng kambal si Tanggol papunta sa likod ng kumpisalan. Hindi ako papatay para sa kanya, galit niyang sabi. Pero hindi rin kita ililigtas kung kalaban ka. Pumitig si Tanggol sa kanya. Tahimik, mabigat ang hininga. Hindi mo ako kalaban, sagot niya. Pareho lang tayong ginamit. Isang sandaling katahimikan. Tapos isang putok. Pero hindi galing sa kanila. Inamaan ang kambal sa balikat. Si Amon,
hawak ang baril, walang emosyon. Mahina, sabi niya. Pareho kayong mahina. Sa gusali, biglang nagring ang phone ng leader na may peklat. Video call. Si Ramon. Liv. Ibalik mo ang anak ko, utos niya. O sisimulan ko na. Sa likod ni Amon, makikita si Tanggol na nakatayo ulit. May dugo sa mukha, pero matatag ang tingin. Napatigil si Enteng. Anak mo, bulong niya. Hindi siya ang tinutukoy. Hindi ang kambal. Iba pa. Napangiti si Amon sa skiing. Hindi lang kayo ang anak ko. Isang bagong lihim. Isang bagong panganib. Sa presinto, ang hipe na dati parang kakampi ay nagtatanggal ng uniform. Sa ilalim nito, may tatuo na kapareho ng simbolo ng grupo ng may pekla. Double ang laro. Triple ang pagtataksil. Kinuha niya ang isang folder at sinunog. Sa loob nito, ang iyan ay results na magpapatunay kung sino palaga ang tunay na panganay ni Ramon. Sa simbahan, biglang tumunog ang kampana, 7, 8, 9. Parang may countdown sa kaluluwa ng kuyapo. Lumapis si Ramon kay Tanggol. Akala mo ba ikaw ang bida? Bulong niya. Ikaw ang sakripisyo. At sa likod niya, inilabas ang isang dalagitang nakagapos. Maputla. Nanginginig. Kamukha ni Tanggol. Kapatid mo sa ina, sabi ni Ramon. At kung hindi mo susundin ang utos ko, siya ang unang mamamatay. Nanlaki ang mata ni Tanggol. Hindi ito alam ng kambal. Hindi ito alam ng kahit sino. Sa gusali, napansin ni Enteng na may timer ang detonator sa bulsa ng ina niya. 10 minuto. Ma, ano to? Sigaw niya. Panlinis, sagot niya. Kapag natapos ang 10 minuto, wala nang ebidensya. Wala nang kipili. Lumapit ang leader na may peklat kay Enteng at ibinulong. Kung sasama ka sa amin, mapipigilan mo yan. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Sa simbahan, pinilit ng kambal na tumayo kahit sugatan. Umingin siya kay Tanggol, sa dalagita, kay Amon. Hindi mo kami pag-aari. Galit niyang sigaw. Ngumiti si Ramon. Lahat kayo pag-aari ko. Isang balang pumutok mula sa labas ng simbahan at tumama sa kamay ni Ramon. Nahulog ang baril. Pumasok ang armadong grupo ng may pekla. Nagkatinginan sila ni Ramon na parang matagal nang magkakilala. Akin ang lungsod, sabi ng may pekla. Akin ang dugo mo, sagot ni Ramon. Sa gusali, may tumawag sa phone ni Enteng. Unknown number. Pagbukas niya, video feed ng simbahan. Nakita niya si Tanggol, ang kambal, ang dalagita. At si Ramon, duguan teo nakangiti. Anak, sabi ni Amon direkta sa kamera. Kung gusto mong mabuhay ang kapatid mo, pumunta ka rito. Mag-isa. Kapatid. Alin? Ang kambal. Ang dalagita. O may isa pa. Ang timer sa detonator, 5 minuto. Sa simbahan, hinablot ni Amon ang dalagita at tinutukan ng kusilyo sa lig. Pumili ka, Tanggol, bulong niya. Ikaw o siya. Nanginginig ang dalagita. Kuya, mahina niyang tawag. Sa gusali, hawak ni Enteng ang detonator. Pinisil niya ang cancel. Hindi gumana. Nakalock. Ang ina niya ang may fingerprint access. Ma, tulungan mo sila, sigaw niya. Pahimik ang ina niya. Walang dapat mabuhay sa kasinungalingan, sagot niya. 2 minuto. Sa simbahan, nagkatinginan ang magkapatid, Tanggol at ang kambal. Walang salita. Isang desisyon ang kailangang gawin. At sa labas, papalapit ang konvoy ng pulis na hindi malinaw kung kaninong panig. 1 minuto. Lumapit si Enteng sa ina niya. Hawak ang kamay nito. Pilit pinapadampi sa detonator. Kung may natitiya ka pang awa, bulong niya. May luhang pumatak sa mata ng ina niya. Pero hindi malinaw kung pagsisisi o panibagong panlilinlang. Sa simbahan, sumigaw si Ramon, ngayon. At sa parehong sandali, tumigil ang timer sa 0, pero walang pagsabo. Sa halip, umalingaw-ngaw ang isang putok mula sa loob ng simbahan. Sino ang tinamaan? Nakatayo pa ba si Tanggol? Buhay pa ba ang dalagita? O tuluyan nang nagtagumpay si Ramon? Habang ang usok ay dahan-dahang kumakapal at ang kampana ay tumunog ng 10, isang bagay lang ang sigurado, sa susunod na gabi, may isang anak na mawawala. At ang tanong na hindi pa nasasagot, sino sa kanilang tatlo ang tunay na tagapagmana ng dugo ni Ramon? Bago tayo magtapos ngayong gabi, gusto kong mainig ang boses ninyo. Sa tingin ninyo, sino talaga ang tinamaan ng putok sa loob ng simbahan? Si Tanggol ba? Ang kambal? O may ibang taong sinakripisyo para iligtas ang mas malaking plano? Naniniwala ba kayong may natitira pang konsensya ang ina ni Enteng? O simula pa lang, siya na ang pinakamapanganib sa kanilang lahat? At kung kayo si Enteng, pipiliin nyo ba ang dugo o ang katotohanan? Ililigtas nyo ba ang kapatid na ngayon nyo lang nakilala? Hahayaang masunog ang lahat, tara matapos na ang kasinungalingan. Sa palagay ninyo, sino ang tunay na tagapagmana ni Ramon? At kapag dumating ang ika-13 gabi, sino ang dapat bumagsak? Isulat ninyo ang mga teorya ninyo sa comments. Basahin ko ang bawat isa. Baka ang susunod na revelasyon, manggaling sa hinala ninyo.
Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood, sa bawat like, bawat share, at bawat komentong nagpapalakas sa kwento natin. Dahil sa inyo, mas lalong umiinit ang laban sa Quiapo. Huwag kayong mawawala, dahil sa susunod na gabi, may katotohanang hindi na pwedeng itago.